Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming kakwentuhan. Samahan niyo po akong muli sa isang panibagong paglalakbay ng puso. Isang salaysay na susubok sa ating pananaw tungkol sa tadhana. Sabi nila, may mga pusong sadyang pinagtatagpo ng tadhana, hindi para wasakin, kundi para subuking buuin ang isa't isa. Paano kung ang taong inakala mong magiging pighati mo ay siya palang magiging lunas sa lahat ng sakit ng kahapon? Halina't sabay-sabay nating tuklasin ang kwento ni Hiraya at Alon. Ang mabigat na tunog ng bakal na nagsasara sa kanyang likuran ang nagsilbing hudyat para kay Hiraya. Wala nang atrasan. Ito na yon. Mahigpit ang kapit niya sa strap ng kanyang lumang leather bag habang ang isa niyang kamay ay hawak ang isang maliit na maleta na may gulong na bahagyang gumegewang. Pakiramdam niya ay bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw na hindi siya nababagay sa lugar na yon. Ang Hacienda Montenegro ay hindi isang simpleng bahay. Isa itong palasyo na napapaligiran ng malawak at perpektong inalagaang damuhan. Maging ang hangin ay tila may kakaibang halimuyak, pinaghalong amoy ng mga bagong pitas na bulaklak at yaman. Isang amoy na kailanman ay hindi niya nalanghap sa baryo Sinagtala. Napatitig siya sa kanyang mga paa, sa luma niyang sandals na maalikabok mula sa mahabang biyahe. Ang bestida na suot niya, ang pinakamaganda niyang damit, ay tila naging basahan kung itatabi sa karangyaan ng marmol na sahig na kanyang tinatapakan. Ikaw na ba si Hiraya Alcantara? Isang malamig na boses ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Pag-angat niya ng tingin, isang babaeng kasing edad niya ang nakatayo sa paanan ng engrandeng hagdanan. Nakapameywang ito, nakataas ang isang kilay at sinusuri siya mula ulo hanggang paana para bang isa siyang pesteng pumasok sa malinis nitong pamamahay. Ang damit nito ay simple ngunit halatang mamahalin. Ang mga kuko nito ay perpektong nagliliwanag sa ilalim ng ilaw mula sa aranya sa itaas. Ako nga po, halos pabulong na sagot ni Hiraya. I'm Celeste, apo ni Lola Minda. Pakilala nito, ngunit walang bakas ng init sa kanyang tono. Ipagpaumanhin mo na kung ganito lang ang sasalubong sayo. Hindi naman kasi namin inaasahan na ganito ka pala kaaga. Ang diin sa salitang aga ay puno ng pang-iinsulto. Yumuko na lamang si Hiraya. Pasensya na po. Medyo maaga pong umalis ang unang biyahe ng bus. Ngumisi si Celeste. I see. Halika, maupo ka muna. Ipaghahanda kita ng maiinom. You must be thirsty from your long trip. Dinala siya ni Celeste sa isang salas na mas malaki pa sa buong bahay nila sa probinsya. Bawat sulok ay may palamuting mukhang antigo at mamahalin. Pinaupo siya sa isang sofa na napakalambot, ngunit pakiramdam niya'y mga karayom ang kanyang inuupuan dahil sa kaba. Bumalik si Celeste na may dalang isang tray. May isang baso ng orange juice dito, ngunit sa pag-abot nito sa kanya, tila sinadyang gumiwang ang kamay nito. Natapon ang malamig na likido sa kanyang bestida. Oh my gosh, I'm so sorry. Tila gulat na sabi ni Celeste, ngunit ang mga mata nito'y nangaasar. How clumsy of me. Nabasa patuloy ang damit mo. Napatayo si Hiraya nanginginig. Ang tanging disenteng damit na dala niya ay basa na at malagkit. Hindi po. Okay lang po, sabi niya. Kahit ang totoo'y gusto na niyang maiyak sa hiya. Anong kaguluhan ito? Isang baritonong boses ang umalingaw-ngaw sa buong salas. Mas malamig pa kaysa sa boses ni Celeste. Kasabay ng tunog ng mamahaling sapatos na humahakbang sa marmol na sahig, isang matangkad na lalaki ang lumitaw mula sa isang pasilyo. Ang tindig nito ay nagpapakita ng kapangyarihan. Ang suot nitong polo shirt ay simple pero bakat na bakat ang magandang pangangatawan. Ngunit ang mga mata nito'y kasing talim ng yelo.
Sinuri siya nito mula sa basang damit hanggang sa maalikabok niyang sandals. Isang ngangisi ng pang-aalipusta ang gumuhit sa mga labi nito. So ito na pala ang aming bisita, sabi ng lalaki. Ang boses ay puno ng sarkasmo. Ang babaeng gagamitin ang pangalan ng aking lola para makapasok sa pamilyang ito. Kuya Alon, nagkaroon lang ng maliit na aksidente. Malanding sabi ni Celeste. Hindi siya pinansin ni Alon. Ang mga mata nito'y nakapako pa rin kay Hiraya. Magkano? Tanong nito. Magkano ang kailangan mo para lumayo sa pamilya ko at wag nang bumalik kailanman? Para siyang sinampal. Ang mga salita nito'y mas masakit pa kaysa sa 10 beses na pagbuhos ng malamig na juice. Wala po akong kailangan na pera. Nautal niyang sagot. Tumawa si Alon. Isang tawang walang kagalakan. Lahat kayo, pare-pareho lang. Sabihin mo na ang presyo mo. At umalis ka na. Hindi ka nababagay dito. Hindi na napigilan ni Hiraya ang mga luhang namumuo sa kanyang mga mata. Niyakap niya ang kanyang bag na para bang iyon ang tanging kakampi niya sa lugar na yon. Hahakbang na sana siya paatras. Handa ng talikuran ng lahat. Nang isang mahinang boses ang pumigil sa kanila. Alon, Celeste, tama na yan. Mula sa itaas ng hagdanan, dahan-dahang bumababa si Lola Minda, inaalalayan ng isang katulong. Payat ito at tila mahina. Ngunit ang awtoridad sa kanyang boses ay hindi matatawaran. Nang makarating ito sa ibaba, nilampasan nito ang kanyang mga apo at nilapitan si Hiraya. Hinawakan nito ang kamay ng dalaga. Hiraya, apo, pasensya ka na sa mga ito, sabi ni Lola Minda, ang mga matay puno ng pagsisisi. Lola, hindi niyo ba nakikita? Isa lang siyang gold digger, giit ni Alon. Manahimik ka, Alon, saway ng matanda. Ngunit bigla itong napahawak sa kanyang dibdib at napasandal sa katulong. Nahirapan itong huminga. Lola, sabay na sigaw ng magkapatid. Ang sumunod na mga pangyayari ay tila isang mabilis na panaginip para kay Hiraya. Ang pagtawag ng ambulansya, ang pagmamadali papunta sa ospital, ang tensyon sa waiting area. Ilang oras ang lumipas. Sa loob ng isang pribadong silid sa ospital, nakahiga si Lola Minda, napapaligiran ng mga aparato. Mahina ito, ngunit malinaw ang isip. Ipinatawag nito sina Alon at Hiraya sa tabi ng kanyang kama. Hinawakan ng matanda ang kanilang mga kamay at pinagdikit iyon. Napakislot si Hiraya sa lamig ng kamay ni Alon na kasing tigas ng bato. Mga apo, mahinang sabi ni Lola Minda. May namumuong luha sa mga mata. Bago ako mawala, may isa akong huling kahilingan. Tumingin siya kay Alon, pagkatapos ay kay Hiraya. Magpakasal kayo. Tuparin ninyo ang pangako ko sa mga magulang ni Hiraya. Ito lang, ang magpapatahimik sa aking kalooban. Nakatayo si Alon sa labas ng silidang kong ospital, nakatanaw sa salamin kung saan mahimbing na natutulog ang kanyang lola matapos itong painumin ng gamot. Ang mga salita nito ay umuulit-ulit sa kanyang isipan, parang isang sirang plaka. Magpakasal kayo. Tuparin ninyo ang pangako. Isang pangako. Isang obligasyon ng ngayon ay nakatali sa kanyang leeg na parang isang posas. Napakuyom siya ng kamao. Ang galit na nararamdaman niya ay hindi lang para sa sitwasyon, kundi para sa sarili niya. Dahil sa isang saglit na pagkawala sa kontrol, sa isang sandali na hinayaan niyang manaig ang galit niya kay Hiraya. Ayun at nagdulot ito ng panganib sa buhay ng nag-iisang taong mahalaga sa kanya. Napapikit siya ng mariin. Sa dilim ng kanyang isipan, isang pamilyar na mukha ang lumitaw. Isang mukhang minsan niyang minahal nang higit pa sa kanyang buhay. Si Bianca. Ang matamis nitong nangiti, ang mga pangako nito at ang imahe nito noong araw na natuklasan niya ang lahat. Ang pagtataksil nito ay hindi lang sa puso, kundi sa negosyo, sa pamilya. Iniwan siya nitong wasak at may malalim na sugat. Isang paniniwalang ang pag-ibig
lalo na kung galing sa isang babaeng walang maipagmamalaki kundi ang kanyang ganda ay isa lamang transaksyon. At ngayon, heto na naman, isang babae mula sa probinsya, walang pera, walang pangalan, pero may isang malakas na ala, ang basbas ng kanyang lola. Pare-pareho lang sila. Iyon ang isinisigaw ng kanyang isip. Dumukot siya ng telepono mula sa kanyang bulsa at mabilis na tinawagan ng kanyang abogado. "Attorney," sabi niya pagkasagot sa kabilang linya, ang boses ay walang emosyon. "Kailangan ko ng isang marriage contract as soon as possible." Kinabukasan, sa study room ng hacienda, ang amoy ng lumang libro at mamahaling kahoy ay napalitan ng tensyon. Nasa harap ni Alon ang isang makapal na folder. Bawat pahina ay naglalaman ng mga salitang kasing lamig ng kanyang puso. Nang pumasok si Hiraya, hindi man lang siya nag-abalang tumingin. Nakaupo ito sa silyang nasa kabilang dulo ng malaking mesa. Ang mga kamay ay nasa kanyang kandungan. Ang bestida niyang natapunan kahapon ay napalitan na ng isang simpleng blusa at pantalon. Marahil ay ipinahiram ng isa sa mga katulong. "Maupo ka," utos ni Alon. Umupo si Hiraya ng walang imik. Ang katahimikan ay halos nakakabingi. Itinulak ni Alon ang folder sa gitna ng mesa. Gumawa ito ng nakakairitang tunog habang dumudulas sa makintab na kahoy. "Basahin mo," sabi niya. Iyan ang kasunduan natin. Nakita niya ang bahagyang panginginig ng kamay ni Hiraya habang inaabot iyon. Binuksan nito ang folder at sinimulang basahin ang mga nakasaad. Nakatingin lang si Alon, pinagmamasdan ang bawat reaksyon sa mukha nito. Inaasahan niyang makikita ang kislap ng pagkagahaman sa mga mata nito. Kapag nabasa na nito, ang tungkol sa buwan ng allowance, ang access sa credit card, ang mga material na bagay na inilatag niya na parang pain. Ngunit wala. Walang kislap. Sa halip, habang nagpapatuloy ito sa pagbabasa, nakikita niya ang unti-unting pagbabago sa ekspresyon nito. Mula sa pagkalito, naging sakit, at sa huli, isang tahimik na determinasyon na hindi niya inaasahan. Nang matapos si Hiraya, isinara nito ang folder ng may ingat. Hindi ito nagpakita ng kasabikan o galak. Dahan-dahan itong tumingala at sinalubong ang kanyang tingin. Walang luha sa mga mata nito, ngunit may bigat doon, na tila bapasan nito ang buong mundo. "Pipirmahan ko ito," mahinang sabi ni Hiraya. Isang nangisi ang nagbadyang sumilay sa labi ni Alon. Sabi na nga ba, pera lang ang katapat, ganoon kadali. Pero, dugtong ng dalaga, at ang isang salitang iyon ay nagpabago sa buong himig ng usapan. "Mayroon akong isang kondisyon," napakunot ang noo ni Alon. "Kondisyon?" May panguuyam sa kanyang boses. "Hindi pa ba sapat ang nakasulat dyan? O baka gusto mong dagdagan pa natin ang mga zero sa allowance mo?" Umiling si Hiraya at sa unang pagkakataon, nakita ni Alon ang kislap ng apoy sa mga mata nito. Isang kislap ng dignidad. "Hindi ko kailangan ng pera ninyo, Ginoong Alon." Ang paggamit nito ng formal na Ginoo ay parang isang pader na biglang itinayo sa pagitan nila. Muli nitong itinulak pabalik sa kanya ang folder. "Alisin niyo ang lahat ng probisyon tungkol sa pera. Ang allowance, ang credit card, lahat. Hindi ko tatanggapin kahit isang kusing." Natahimik si Alon. Napanganga siya. Hindi makapaniwala sa narinig. Anoong klaseng laro ito? Isang pakitang tao? "Kung hindi pera ang habol mo, ano?" tanong niya. Ang pagtataka ay hindi na maitago sa kanyang boses. "Ang kailangan ko lang ay tulong," diretsong sabi ni Hiraya. Pagkatapos ng lahat ng ito, kapag magaling na si Lola Minda at natapos na ang bisa ng kasunduang ito, tulungan mo akong makakuha ng loan sa bangko. Isang maliit na loan lang para makapagsimula, para maitayo kong muli ang bukid pag-asa, ang bukid na naiwan sa akin ng mga magulang ko. Para siyang binuhusan ng nagyayelong tubig. Sa lahat ng inaasahan niyang hihilingin nito,
alahas, kotse, bahay. Hindi niya kailanman naisip ang isang bagay na kasing simple at kasing dangal ng isang pautang para sa isang bukid. Napatingin siya sa mga mata nito, hinahanap ang bakas ng kasinungalingan, ng pagkukunwari. Ngunit wala siyang makita kundi ang purong sinseridad. Isang katahimikan ang bumalot sa silid. Ang tanging maririnig ay ang malakas na tibok ng kanyang sariling puso. Sa isang iglap, gumuho ang lahat ng kanyang akala tungkol sa babaeng nasa harapan niya. Kinuha ni Hiraya ang pluma na nasa ibabaw ng mesa. Binuksan nitong muli ang folder, dumiretso sa huling pahina at sa ilalim ng espasyo para sa pirma, idinagdag nito sa sarili nitong sulat kamay. Kapalit ng serbisyo, tulong sa pagkuha ng pautang para sa Bukid Pag-asa. Pagkatapos ay mabilis nitong inilagda ang kanyang pangalan, Hiraya Alcantara. Ang pirma nito ay simple, walang arte, ngunit buo at matatag. Isinara nitong muli ang folder at itinulak ito sa pangalawang pagkakataon pabalik sa kanya. Ngayon, tapos na. Nakatali na sila sa isa't isa. Tumayo si Hiraya. Bago ito tumalikod, tumingin itong muli ng diretso sa kanyang mga mata. Ang tingin nito ay matatag. Walang bahid ng takot o pag-aalinlangan na nakita niya kahapon. Ginagawa ko ito para kay Lola Minda, hindi para sa'yo, sabi nito. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat. At mula ngayon, mga kasosyo lang tayo sa kasunduang ito. Walang labis, walang kulang. Pagkasabi niyon ay tumalikod na ito at lumabas ng silid. Iniwan si Elon na nakatulala. Nakapako ang kanyang mga mata sa pinto kung saan ito dumaan. Pakiramdam niya ay nasampal siya nang hindi man lang nagalaw ang kamay nito. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang tingin sa kontratang nasa mesa. Sa pirma ni Hiraya. Sa unang pagkakataon, mula nang saktan siya ni Bianca, isang babae ang nakapagparamdam sa kanya ng isang bagay na hindi galit o pagkasuklam, pagkalito. At isang maliit, nakakainis na tinig sa kanyang isipan na nagsasabing baka sa pagkakataong ito, nagkamali siya ng husga. Ang silid ni Alon ay mas malaki pa sa pinagsamang salas at kusina ng bahay ni Hiraya sa baryo Sinagtala. Ang sahig ay gawa sa madilim at makintab na kahoy. Ang isang pader ay purong salamin na bintana na may tanawin ng malawak na hardin ng hasyenda. Ang kama ay napakalaki, kayang-kaya sigurong pagpatungan ng 10 tao. Ngunit sa kabila ng laki at karangyaan nito, walang init. Malamig ang bawat sulok, walang personal na gamit, maliban sa ilang libro sa isang estante at isang mamahaling relo sa nightstand. Ang silid ay refleksyon ng may-ari nito. Malawak, malinis, ngunit walang kaluluwa. Dito na po ang magiging silid ninyo, Ma'am Hiraya, sabi ng isang matandang katulong, si Manang LV, na siyang umalalay sa kanya paakyat. Utos po ni Senyora Minda na dito na kayo matulog para masanay na raw po kayo sa isa't isa ni Senyorito Alon. Pakiramdam ni Hiraya ay gusto niyang matawa at maiyak ng sabay. Magsanay? Paano sila magsanay kung ang tanging interaksyon nila ay puno ng pangiinsulto at malamig na kasunduan? Salamat po, Manang LV, sabi na lang niya, at maingat na inilapag ang kanyang maliit na maleta sa isang sulok, takot na baka magasgasan ang perpektong sahig. Nang maiwan siyang mag-isa, dahan-dahan siyang naupo sa dulo ng kama. Ang lambot niyon ay tila gusto siyang lamunin. Hinaplos niya ang kumot na gawa sa sutla. Napapikit siya at sa isang iglap ay bumalik sa kanyang alaala ang kanyang maliit na kwarto sa probinsya. Ang amoy ng lumang kahoy, ang tunog ng mga kuliglig sa gabi, ang tigas ng kanyang papag na may banig. Simple, payapa, tahanan. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Agad niya itong pinunasan. Hindi ito ang oras para maging mahina. Mayroon siyang misyon para kay Lola Minda at para sa pangarap niyang buhayin ang Bukid Pag-asa.
Maingat niyang inilabas mula sa kanyang maleta ang isang maliit na kahon na gawa sa kahoy ng nara. Ito na lang ang natitira sa kanya. Ang nag-iisang koneksyon niya sa kanyang mga magulang. Dala-dala niya ito saan man siya magpunta. Maingat niya itong ipinatong sa ibabaw ng isang maliit na mesa sa tabi ng bintana. Aba, nag-ayos ka na kaagad ng mga gamit mo? At home na at home, ah? Ang boses ni Celeste ay parang isang matinis na tunog na biglang sumira sa katahimikan. Pumasok ito sa silid nang walang katok-katok. May daladalang tablet. May hinahanap lang ako, sabi nito, ngunit ang mga mata ay nakatuon sa maliit na maleta ni Hiraya. Iyan lang ba ang dala mo? Akala ko ba'y dito ka natitira? Parang pang isang araw lang niyang laman niya na. Ato, hindi umimik si Hiraya. Hinayaan niya lang itong magsalita. Lumapit si Celeste sa mesang pinagpatungan niya ng kahon. Ano naman itong baol-baolan na ito? Tanong nito. At bago pa man makasagot si Hiraya, kinuha na nito ang kahon. Papakibalik po sa akin yan. Pakiusap ni Hiraya. Nanginginig ang boses. Bakit? May tinatago ka bang ginto rito? Mapang-asar na, sabi ni Celeste. Sinubukan nitong buksan ang kahon ngunit nakasara ito. Tila na inis. Bahagya niya itong inalog. Ano bang laman nito? Bato? At sa isang aksidenteng paggalaw, nabitawan ni Celeste ang kahon. Ang tunog ng pagbagsak nito sa matigas na sahig ay parang isang bombang sumabog sa tainga ni Hiraya. Ang takip nito ay bumukas at kumalat ang laman sa sahig. Isang luma at kupas na litrato ng kanyang mga magulang na nasa isang sirang frame. Ilang pinatuyong bulaklak ng sampagita at isang maliit na kabibe. Ang kanyang mga kayamanan. Ay naku, pasensya na, sabi ni Celeste. Tinatakpan ng bibig na tila nagulat. Ngunit ang kislap sa mga mata nito ay hindi maitatago ang kasiyahan. Ang lampak ko talaga. Nakatitig lang si Hiraya sa sahig, sa mga nagkalat na piraso ng kanyang nakaraan. Pakiramdam niya ay dinudurog ang kanyang puso. Ang litrato ng kanyang nanay at tatay ay mas lalo pang nagusot. At ang salamin ng frame ay nabasag. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagalit. Dahan-dahan siyang lumuhod at isa-isang pinulot ang mga bagay na mas mahalaga pa sa anumang yaman na mayroon ang mga Montenegro. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinupulot ang basag na salamin. Hayaan mo, ipapalinis ko na lang yan sa mga katulong. Sabi pa ni Celeste bago tumalikod at naglakad palabas. Habang pinupulot niya ang huling piraso ng kabibe, naramdaman ni Hiraya na may anino sa kanyang harapan. May nakatayo sa may pinto. Dahan-dahan siyang tumingala. Si Alon. Nakatayo lang ito roon, hindi niya alam kung gaano na ito katagal. Ang mga mata nito ay nakatutok sa kanya. Sa mga basag na piraso sa kanyang kamay. Walang emosyon ang mukha nito. Hindi niya mabasa kung ito ba ay naaawa, nagagalit, o mas lalong nandidiri. Pakiramdam niya ay lalo siyang naging kahabag-habag sa paningin nito. Mabilis niyang tinipon ang lahat at isinilid pabalik sa kahon. Tumayo siya at walang imik na naglakad pabalik sa mesa. Inilapag niya ang kahon na para bang isang bagay na napakasagrado. Hindi niya ito tinignan. Hindi niya tinignan si Alon. Dumaan siya sa gilid nito at pumasok sa banyo. Doon niya binuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Gabi. Ang ilaw lang mula sa lampshade ang nagbibigay liwanag sa malawak na silid. Nakahiga na si Hiraya sa isang gilid ng napakalaking kama, nakatalukbong ng kumot. Sa kabilang dako ng silid, sa isang mahabang sofa, nakahiga si Alon, nakaharap sa kabilang direksyon. Ang agwat sa pagitan nila ay parang isang malawak na karagatan. Hindi makatulog si Hiraya. Yakap-yakap niya sa ilalim ng kumot ang nasirang litrato. Ang sakit sa kanyang dibdib ay mas matindi pa kaysa sa kahihiyan. Habang mahimbing na ang dalaga sa pagod at pag-iyak, dahan-dahang bumangon si Alon mula sa sofa. Lumapit siya sa kama, tinitignan ang nakatalukbong na anyo ni Hiraya.
Pagkatapos ay lumipat ang kanyang tingin sa mesang nasa tabi ng bintana. Sa sahig, sa ilalim ng mesa, may isang maliit na piraso ng papel na hindi napulot. Isang punit na bahagi ng litrato. Dahan-dahan niya itong pinulot. Nakikita niya ang nakangiting mata ng isang babae, ang ina marahil ni Hiraya. May kung anong kumirot sa kanyang dibdib. Isang damdaming matagal na niyang ibinaon. Tinupi niya ang maliit na piraso ng litrato at walang ano-ano'y isinilid ito sa loob ng kanyang pitaka. Kailangan ninyong magmukhang totoong magnobyo, deklara ni Lola Minda kinabukasan. Medyo malakas na ito at nakaupo na sa kanyang paboritong silya sa may hardin. Ngunit mahigpit pa ring ipinagbabawal ng doktor ang anumang stress. May engagement party na magaganap sa Sabado. Kailangan nating ipakilala si Hiraya sa ating mga kaibigan at kasosyo sa negosyo. At kailangan nilang maniwala na mahal ninyo ang isa't isa. Para kay Aelon, ang mga salitang yon ay isang utos na kailangan niyang gampanan. Isa na namang pagpapanggap. Ngunit habang nakatingin siya kay Hiraya, na tahimik na nakaupo sa tabi ng kanyang lola, may kung anong bahagi sa kanya ang hindi nagaanong tumututol. Ang unang yugto ng kanilang pagpapanggap ay naganap sa isang mamahaling butik sa syudad. Dinala ni Alon si Hiraya doon para pumili ng isusuot para sa party. Sa isip niya, ito na ang pagkakataon. Dito niya makikita ang totoong kulay ng dalaga. Inutusan niya ang sales attendant na ilabas ang pinakamamahaling mga damit, mga disenyo na kumikinang sa mga sequins at may mga presyong katumbas ng 1 ektaryang lupa sa probinsya. Inaasahan niyang masisilaw si Hiraya, ngunit isa-isa nitong tinanggihan ang mga damit, may magalang na ngiti sa labi. Masyado po itong magara para sa akin, sabi nito sa isa. Hindi po ako sanay sa ganitong kulay. Sabi naman nito sa isa pa. Naiinip na si Alon. Just pick one, Hiraya. I'm paying, sabi niya. May bahid ng iritasyon. Hindi siya pinansin ni Hiraya. Naglakad ito papunta sa isang sulok ng butik, kung saan nakasabit ang mga mas simpleng disenyo. At doon, kinuha nito ang isang bestida. Simple lang iyon. Kulay krema, mahaba, at malambot ang pagbagsak ng tela. Walang anumang palamuti maliban sa isang maliit na laso sa baywang. Ito po, sabi nito. Nang lumabas si Hiraya mula sa fitting room suot ang damit, napahinto si Alon sa pagtipa sa kanyang cellphone. Ang simpleng bestida ay lalong nagpalitaw sa natural na ganda nito. Hindi nito kailangan ng mga kumikinang na bato para magliwanag. Ang kulay ng damit ay bumagay sa kanyang balat. Ang hiwa niyon ay nagbigay diin sa kanyang payat, ngunit magandang pangangatawan. Sa unang pagkakataon, hindi niya nakita ang isang babaeng probinsyanang napadpad sa syudad. Ang nakita niya ay isang dalagang may angking ganda at dignidad. Bagay sa'yo, nasabi na lang niya, at nagulat siya sa sarili niyang sinseridad. Ang sumunod na pagsubok ay ang pagsasanay sumayaw. Isang matandang dance instructor ang dumating sa hacienda. Sa malawak na ballroom, sa saliw ng isang mabagal na waltz, nagsimula ang kanilang aralin. Senyorito Alon, ilagay ninyo ang inyong kamay sa baywang ni Senyorita Hiraya. At Senyorita, ipatong ninyo ang inyong kamay sa kanyang balikat. Utos ng instructor. Nang dampian ng mga daliri ni Alon ang baywang ni Hiraya, naramdaman niya ang init ng balat nito kahit sa manipis na tela ng damit. Isang tila kuryente ang gumapang sa kanyang braso. Napatingin siya sa mukha nito. Nakayuko ito, tila nahihiya, at kitang-kita niya ang bahagyang pamumula ng mga pisngi nito. Tumingin kayo sa isa't isa. Dapat may koneksyon. Sigaw muli ng instructor. Nag-angat ng tingin si Hiraya. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Sa malapit, nakita ni Alon ang maliliit na batik ng kulay kape sa mga mata nito, parang mga bituin sa madilim na kalangitan. Biglang nawala ang tugtog. Biglang nawala ang instructor. Ang tanging nakikita niya ay ang mga matang iyon, mga matang puno ng hiya, ngunit may bakas ng katatagan. 1, 2, 3,
bilang ng instructor. Sinubukan nilang sumunod sa ritmo, ngunit pareho silang alanganin. Ilang beses na naapakan ni Hiraya ang kanyang sapatos. "Pasensya na," paulit-ulit nitong bulong. "It's fine," sagot niya, at nagulat siyang muli sa sarili dahil totoo ang sinabi niya. Hindi siya naiinis. Sa isang iglap, sa halip na sundin ang bilang, sinimulan ni Elon na akayin si Hiraya. Idinikit niya ito ng bahagya sa kanyang katawan. "Just follow me," bulong niya. "Feel the music. Huwag mong isipin ang mga paa mo." Naramdaman niya ang pag-relax ng katawan nito. Sumunod ito sa kanyang bawat galaw. Umiikot sila sa ballroom at sa mga sandaling iyon, hindi na ito isang pagpapanggap. Ang kanilang mga katawan ay nag-uusap sa paraang hindi kaya ng mga salita. Ang agwat sa pagitan nila, na dati parang isang malawak na karagatan, ay biglang kumipot at naging isang maliit na agos na lang. Nang matapos ang araw pagod ngunit may kakaibang gaan sa pakiramdam, naglalakad si Alon sa pasilyo papunta sa kanyang silid. Napadaan siya sa library, bahagyang bukas ang pinto at narinig niya ang boses ni Hiraya. Hindi niya sinasadyang makinig, ngunit napatigil siya. "Oo, Inay Loida, ayos lang po ako dito. Opo, mababait po sila." Pagsisinungaling nito. Isang sandaling katahimikan. "Kumusta na po ang mga tanim? Huwag niyo pong pabayaan. Babalik din po ako. Itatayo ko pong muli ang Bukid Pag-asa. Pangako po yan." Ang boses nito ay puno ng pananabik at pangarap. Hindi boses ng isang taong nagbabalak manatili sa karangyaan, kundi boses ng isang taong nangungulila sa kanyang tahanan. Ipinagpatuloy ni Alon ang paglalakad, ngunit iba na ang laman ng kanyang isip. Ang babaeng inakala niyang isang simpleng manggagamit ay may pangarap pala. Isang pangarap na walang kinalaman sa yaman ng mga Montenegro. Gabi na nang pumasok siya sa kanilang silid. Natagpuan niya si Hiraya na nakaupo sa may bintana, nakatanaw sa labas, tila malalim ang iniisip. Naupo siya sa sofa, hindi nagsasalita. "Bakit mo gustong buhayin ang bukid ninyo?" Bigla niyang tanong. Sinisira ang katahimikan. Nagulat si Hiraya sa kanyang tanong. Tumingin ito sa kanya. "Iyon po ang pangarap ng mga magulang ko," sagot nito. "At iyon na lang po ang tanging alaala na naiwan nila sa akin. Negosyo lang yan. Pwede ka namang magsimula ng iba." Sabi niya. Sinusubok ito, umiling si Hiraya. "Hindi lang po ito negosyo para sa akin," sabi nito. Ang mga matay nagkaroon ng kakaibang kislap. Ang bawat puno roon, ang bawat piraso ng lupa, may kwento. Kwento ng pamilya ko. Hindi iyon matutumbasan ng kahit anong halaga. May kung anong humaplos sa puso ni Alon. Sa mundo niya na lahat ay may presyo, nakarinig siya ng isang bagay na hindi nabibili. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Tumabi rito. Nakatanaw sila pareho sa hardin na naliligo sa liwanag ng buwan. "Ang ganda pala dito sa gabi," mahinang sabi ni Hiraya. "Masasanay ka rin," sagot ni Alon. Isang sandali pa ng katahimikan, ngunit hindi na ito ang katahimikang puno ng tensyon. Isa na itong katahimikang may pag-unawa. Naramdaman ni Alon ang kagustuhang sabihin dito ang tungkol sa nasirang litrato, ang kagustuhang humingi ng tawad. Ngunit pinigilan siya ng kanyang pride. Bago pa man siya makapagsalita, isang katulong ang kumatok sa pinto. "Senyorito Alon, may bisita po kayo sa baba." Napakunot ang noo ni Alon. "Sino raw?" Nagpakilala po siyang si Miss Bianca Ramos. Ang pangalang iyon ay parang isang kidlat na gumuhit sa maaliwalas na sanang gabi. Biglang bumalik ang lamig. Biglang bumalik ang pader sa pagitan nila ni Hiraya. Bumaba siya ng hagdanan at naroon nga ito, si Bianca. Nakatayo sa gitna ng kanilang salas, nakasuot ng isang pulang bestida na tila sumisigaw ng atensyon. Ang nangiti nito ay kasing tamis pa rin ng dati, ngunit para kay Alon, ito na ang pinakamapait na lason. "Alon, my love," bati nito. Ang boses ay malambing. "I missed you."
Hindi mo man lang ako ipapakilala sa bago mong alaga? Ang mga mata ni Bianca ay hindi nakatingin sa kanya, kundi sa itaas ng hagdanan, kung saan, sa dilim, nakatayo si Hiraya na nakarinig ng lahat. Ang gabi ng engagement party ay dumating na may dalang bigat sa hangin. Para kay Hiraya, ang bawat ilaw, mula sa mga naglalakihang aranya, sa ballroom ng Hacienda Montenegro, ay tila isang spotlight na nakatutok sa kanyang bawat galaw. Ang bulungan ng mga bisitang mayayaman na nakasuot ng mga alahas na mas mahal pa sa kanyang buong pagkatao ay parang mga bubuyog na handang manuklaw anumang oras. Suot niya ang napakagandang bestidang kulay krema, ngunit pakiramdam niya'y isa siyang impostor sa isang pagtatanghal. "Huwag kang bibitaw sa akin," bulong ni Alon sa kanyang tabi. Ang kamay nito ay nakahawak sa kanyang baywang, isang kilos na dapat ay para sa pagpapanggap lang, ngunit ang init niyon ay nagbibigay sa kanya ng kakaibang tapang. "Ngumiti ka. Isipin mong isa ka sa kanila." Sinubukan niyang ngumiti, ngunit tila isang pilay na ngiti lamang ang kanyang nagawa. Paano siya ngingiti kung sa bawat sulok ay nakikita niya ang mapanuring tingin ng mga tao? At sa gitna ng lahat, nandoon si Celeste na parang isang reyna na nagmamasid sa kanyang kaharian, kasama ang ahas na si Bianca Ramos. Si Bianca ay isang perpektong larawan ng karangyaan. Ang kanyang itim na gown ay kumikinang sa bawat galaw, at ang kanyang gandang ngiti ay kasing tamis ng pulot ngunit may nakatagong lason. Magkasama sila ni Celeste na lumalapit sa iba't ibang grupo, at kahit hindi naririnig ni Hiraya ang kanilang sinasabi, alam niyang siya ang paksa ng kanilang usapan. "Kung titingnan mo, parang anghel?" "Ano?" Narinig ni Hiraya ang bulong ng isang matabang ginang na may suot na perlas. "Pero narinig ko, galing daw sa kung saang probinsya. Baka naman naakit lang sa yaman ng mga Montenegro." "Shhh! Baka marinig ka!" Saway ng kasama nito, ngunit pareho silang tumawa ng mahina. Napayuko si Hiraya. Ang mga salita ay tumusok sa kanyang puso na parang maliliit na karayom. Hinigpitan niya ang kapit sa braso ni Alon. "Huwag mo silang pakinggan," sabi muli ni Alon. Ang boses ay mas mahina at para sa kanya lamang. "Mga inggit lang yan." Ngunit ang gabi ay sadyang idinisenyo para wasakin siya. Sa isang pagkakataon, nang kumuha si Alon ng maiinom para sa kanilang dalawa, nilapitan siya ng grupo ni Bianca at Celeste. "Hiraya, tama ba?" Panimula ni Bianca. Ang ngiti ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. "You look simple. Nakakapanibago." Hindi sanay si Alon sa mga ganyang klasing babae. Ang ibig sabihin ni Bianca, sabat naman ni Celeste, na may hawak na kopita ng champagne, ay masanay si kuya sa mga babaeng may class. Pero huwag kang mag-alala. Matututunan mo rin yan. Lalo na't napakabait ng pamilya namin para ampunin ng isang ulilang tulad mo. Ang salitang ulila ay binitiwan ni Celeste na may diin, at iyon ang pinakamasakit sa lahat. Pakiramdam ni Hiraya ay nasampal siya sa harap ng maraming tao. Ang kahihiyan ay bumalot sa kanya, at ang tanging gusto niya ay maglaho. "Kung ipapahintulot ninyo," sabi niya, ang boses ay nanginginig. "Kailangan ko lang pumunta sa..." Hindi na niya natapos ang sasabihin. Tumalikod na siya, handa nang tumakbo palayo, handa nang sumuko sa gabing iyon. Ngunit isang kamay ang pumigil sa kanyang braso, si Alon. Nakatayo ito sa kanyang likuran. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit, hindi sa kanya, kundi kina Bianca at Celeste. Ang pagkakahawak nito sa baso ng alak ay napakahigpit, na tila anumang oras ay mababasag iyon. "May problema ba dito?" tanong ni Alon. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na nagpatahimik sa mga nagbubulungan sa paligid. "Wala naman, kuya," mabilis na sagot ni Celeste. "Nagkakamustahan lang kami ni Hiraya." "Really?" tanong ni Alon, at dahan-dahan niyang inilagay ang kanyang braso sa likod ni Hiraya. Hinila ito palapit sa kanya sa isang kilos
na nagpapakita ng pag-aari at proteksyon. Hinarap niya ang lahat ng bisita na ngayon ay nakatingin na sa kanila. Alam kong marami sa inyo ang nagtataka kung sino ang magandang binibining ito sa tabi ko. Panimula ni Alon. Ang boses ay malakas at malinaw. Marami sigurong kwentong kumakalat. Maraming haka-haka. Tumingin siya ng diretso kay Bianca. Pagkatapos ay kay Celeste. Isang tinging nagpapahayag ng babala. Hayaan ninyong linawin ko ang lahat. Tumingin siya kay Hiraya at sa isang iglap, ang galit sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang bagay na mas malambot. Isang bagay na halos mukhang sinsero. Ang pangalan niya ay Hiraya Alcantara at siya ang babaeng pakakasalan ko. Pagpapatuloy niya. Hindi dahil sa anumang pangako o obligasyon, kundi dahil sa lahat ng babaeng nakilala ko, siya lang ang nag-iisang nagpakita sa akin kung ano ang tunay na kahulugan ng dignidad at pagkatao. Ang bawat salita ay tumagos sa puso ni Hiraya. Alam niyang bahagi ito ng pagpapanggap. Alam niyang isa itong palabas. Ngunit sa paraan ng pagkakasabi ni Alon, sa paraan ng pagtingin nito sa kanya, may isang bahagi sa kanyang puso na nanalangin na sana ay totoo ang lahat. Kaya kung sino man ang magtangkang saktan siya o maliitin, ako ang makakalaban nila. Pagtatapos ni Alon. Dahil ang paglapastangan sa kanya ay paglapastangan na rin sa pangalan ng mga Montenegro. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong ballroom. Si Bianca at Celeste ay namutla. Tila hindi makapaniwala sa kanilang narinig. Ang mga nagbubulungang bisita ay biglang naging mga anghel na hindi makapagsalita. Pagkatapos, hinila siya ni Alon nang marahan papunta sa gitna ng dance floor. Kasabay ng pagsisimula ng isang mabagal na tugtugin, inilagay niya ang kamay nito sa kanyang baywang at nagsimula silang sumayaw. Salamat! Bulong ni Hiraya. Ang mga mata ay nagluluha na sa pasasalamat. I told you! Sagot ni Alon. Ang tingin ay hindi inaalis sa kanya. Walang pwedeng manakit sa isang Montenegro. Ang mga salita nito ay malamig pa rin. Isang paalala na ang ginawa nito ay para sa pangalan ng pamilya. Ngunit ang init ng kanyang kamay, ang tibok ng kanyang puso na nararamdaman ni Hiraya dahil sa lapit nila ay nagsasabi ng ibang kwento. Habang umiikot sila sa gitna ng sahig, sa ilalim ng libu-libong ilaw, sa harap ng daan-daang mapanuring mata, naramdaman ni Hiraya na sa gabing iyon, kahit sa isang iglap lang, hindi na ito isang pagpapanggap. Ang katahimikan ng opisina ni Alon sa loob ng hasyenda ay binasag ng tunog ng pagkabasag ng baso. Sa sahig, nagkalat ang bubog at ang mamahaling alak na kanina lang ay laman ng kanyang hawak. Ngunit mas masakit pa sa sugat ng bubog, ang sugat na muling binuksan ng laman ng brown envelope na nasa kanyang mesa. Walang pangalan ng nagpadala, ngunit alam niya kung kanino galing ito. Ang amoy pa lang ng pabango na kumapit sa papel, matapang, mapang-akit, pamilyar, ay sapat na para sumikip ang kanyang dibdib. Bianca. Sa ibabaw ng mesa nakalatag ang mga litrato. Mga litrato nilang dalawa. 5 taon na ang nakararaan. Masaya, nagtatawanan, magkahawak kamay sa iba't ibang lugar sa Europa. At sa ilalim ng mga litrato, isang maikling sulat na isinulat sa magandang cursive. Huwag mong lokohin ang sarili mo, Alon. Alam nating dalawa kung anong klase ng babae ang gusto mo. At alam nating dalawa na sa huli, iiwan ka rin niya kapag nakuha na niya ang gusto niya. Tulad ng ginawa ko. History repeats itself, my love. Napatiimbagang si Alon. Ang galit ay gumapang mula sa kanyang tiyan paakyat sa kanyang lalamunan. Akala niya ay okay na siya. Akala niya ay nakalimot na siya. Ngunit ang makita ang mga ngiting iyon, ang mga ngiting puno ng kasinungalingan, ay nagpaalala sa kanya kung gaano siya katanga noon. Ibinigay niya ang lahat. Tiwala, puso, pati na ang mga sikreto ng kumpanya. At ano ang nakuha niya? Pagtataksil. Ninakaw ni Bianca at ng pamilya nito
Ang isang deal na muntik nang magpabagsak sa Montenegro Group. At ngayon, heto si Hiraya. Hiraya na may maamong mukha. Hiraya na tumanggi sa pera. Hiraya na marunong sumayaw nang hindi umaapak sa paa niya. Isang palabas. Bulong ni Alon sa sarili habang binubuksan ang isa pang bote ng whiskey. Lahat sila magaling umarte. Ang alak ay gumuhit sa kanyang lalamunan, mainit at mapait, ngunit hindi sapat para lunurin ang demonyo sa kanyang isipan. Sa kanyang pagkalasing, ang mukha ni Bianca at Hiraya ay nagsisimulang maghalo. Ang kabaitan ni Hiraya ay nagmumukhang patibong. Ang dignidad nito ay nagmumukhang maskara. Samantala, sa hardin ng hasyenda, walang kamalay-malay si Hiraya sa bagyong namumuo sa loob ng bahay. Nakaupo siya sa tabi ni Lola Minda na nooy nakatanaw sa papalubog na araw. Apo, basag ni Lola Minda sa katahimikan. Alam kong naguguluhan ka pa rin kung bakit ko ito ginagawa. Kung bakit pinipilit ko kayong dalawa ni Alon. Tumingin si Hiraya sa matanda. Dahil po sa pangako niyo kay tatay at nanay. Umiling si Lola Minda at isang malungkot na ngiti ang sumilay sa labi nito. Higit pa doon, Hiraya. Higit pa sa simpleng pangako ng pag-aalaga. Huminga ng malalim ang matanda. Tila hinahugot ang lakas mula sa hangin. 20 taon na ang nakakaraan. Nagkaroon ng malaking sunog sa bodega ng mga Montenegro sa bayan. Ang lolo ni Alon, natrap siya sa loob. Walang gustong pumasok. Takot ang lahat sa naglalagablab na apoy. Napatigil si Hiraya. Ang tibok ng puso niya ay bumilis. Pero may isang lalaki. Pagpapatuloy ni Lola Minda, nanginginig ang boses. Isang simpleng magsasaka na nagkataong naroon para mag-deliver ng gulay. Hindi siya nagdalawang isip. Sumugod siya sa apoy. Binuhat niya ang asawa ko palabas kahit na ang balat niya mismo ay nasusunog na. Nanlaki ang mga mata ni Hiraya. Si tatay? Tumango si Lola Minda at pumatak ang luha sa pisngi nito. Ang tatay mo, Hiraya. Iniligtas niya ang buhay ng asawa ko. Iniligtas niya ang pamilyang ito. Kung hindi dahil sa kanya, wala na kami ngayon. Wala na si Alon. Hinawakan ni Lola Minda ang kamay ni Hiraya ng mahigpit. Ang pagpapakasal sayo ni Alon, hindi ito kawanggawa. Ito ay utang na loob na hindi kailanman mababayaran ng salapi. Ang buhay ng apo ko ay dugtong lamang ng kabayanihan ng ama mo. Karapat-dapat ka sa lahat ng yaman ng pamilyang ito, Hiraya. Higit pa. Naluha si Hiraya. Ang bigat sa kanyang dibdib ay lalong bumigat. Hindi lang pala siya basta napili. Siya ay kabayaran sa isang sakripisyo. Ang kasal ay hindi lang pala kasunduan, isa pala itong obligasyon na mas malalim pa sa kanyang inakala. Gabi na nang bumalik si Hiraya sa silid, dala-dala ang bigat ng katotohanang nalaman. Pagbukas niya ng pinto, sumalubong sa kanya ang malakas na amoy ng alak. At naroon si Alon, nakaupo sa dilim, naliligo sa liwanag ng buwan na tumatagos mula sa bintana. Hawak-hawak ang isang halos ubos ng bote. Nandyan ka na pala, sabi nito. Ang boses ay magaspang at iba sa karaniwan. Tumayo ito at umgewang-giwang. Ang mabait na si Hiraya, ang martir, ang uliran. Ang bawat salita ay may bahid ng lason. Alon, lasing ka, mahinang sabi ni Hiraya, dahan-dahang lumalapit. Lasing? Tumawa ito ng malakas. Oo, lasing ako. Dahil ito lang ang paraan para makita ko ang katotohanan. Lumapit ito sa kanya at sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng takot. Ang mga mata nito ay galit at puno ng sakit. Hinawakan siya nito ng mahigpit sa braso. Magaling ka ano? Napaniwala mo ang lahat. Si Lola ako. Ipinakita mo na iba ka. Hinigpitan pa nito ang pagkakahawak. Pero alam ko na ang laro mo. Pare-pareho lang kayo. Ginagamit niyo ang kahinaan ng mga tao para makuha ang gusto niyo. Hindi mo alam ang sinasabi mo.
pilit na pagtatanggol ni Hiraya sa sarili habang sinusubukang kumawala. Hindi alam. Hinila siya ni Alon palapit sa mesa at itinuro ang mga nakakalat na litrato ni Bianca. Tingnan mo, ganyan-ganyan din siya noon. Mabait, maamo, isang anghel na hulog ng langit. Pero ano ang ginawa niya? Sinaksak niya ako patalikod. Itinulak siya nito ng bahagya at napasandal siya sa pader. At ikaw, sigaw nito, idinuro siya. Ikaw na dumating dito na walang-wala, na may daladalang kwento ng kabayanihan ng ama mo. Akala mo ba hindi ko alam? Akala mo ba hindi ko alam na ginagamit mo ang utang na loob para itali ang pamilya ko sa'yo? Hindi totoo yan. Sigaw pabalik ni Hiraya at ang takot niya ay napalitan ng galit. Ngayon ko lang nalaman ang tungkol doon. Sinungaling, ang sagot ni Alon. Itinukod nito ang isang kamay sa pader sa tabi ng kanyang ulo. Ikinukulong siya. Ang mukha nito ay ilang pulgada na lang ang layo sa kanya. Naamoy niya ang alak sa hininga nito at nakita niya ang sakit sa mga mata nito. Sabihin mo sa akin, Hiraya, magkano ang halaga ng pagiging martir? Magkano ang halaga mo? Ang tanong na yon, ang paghahambing sa kanya kay Bianca, ang pagyurak sa alaala ng kanyang ama. Lahat ay sumabog sa loob ni Hiraya. Hindi na niya napigilan ang sarili. Buong lakas niyang itinaas ang kanyang kamay at sinampal si Alon. Pak! Ang tunog ng sampal ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Natigilan si Alon. Tila biglang nahimasmasan sa pagkalasing. Napahawak siya sa kanyang pisngi. Ang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Tinitigan siya ni Hiraya. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit at sakit. Ang dibdib ay umaakyat baba sa tindi ng emosyon. Hindi ako siya, sabi niya. Ang boses ay nanginginig ngunit puno ng diin. At hinding-hindi ko hahayaan na yurakan mo ang pagkatao ko at ang alaala ng ama ko ng ganyan. Tumalikod siya. Hindi na pinansin ang mga luhang tuluyan ng bumuhos mula sa kanyang mga mata. Lumabas siya ng silid. Isinara ang pinto ng malakas at iniwan si Alon na mag-isa sa dilim, kasama ang mga multo ng kanyang nakaraan, ang sakit ng kasalukuyan at ang nakakabinging sampal ng katotohanan. Ang sampal na yon ay hindi lang gumuhit ng pamumula sa pisngi ni Alon. Nagtayo rin ito ng isang mataas at hindi nakikitang pader sa pagitan nilang dalawa ni Hiraya. Ang mga sumunod na araw sa Hacienda Montenegro ay napuno ng isang nakabibinging katahimikan. Ang kanilang silid, na dati malamig lang, ngayon ay parang isang nagyeyeyelong kuweba. Natutulog si Hiraya sa kama at si Alon sa sofa, ngunit ang distansya sa pagitan nila ay hindi na nasusukat sa metro, kundi sa bigat ng mga salitang hindi masabi at ng sakit na hindi maamin. Ang mga pagkain sa hapagkainan ay naging isang formalidad na walang buhay. Magkaharap silang kumakain kasama si Lola Minda na pilit pinasisigla ang usapan, ngunit tanging ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa pinggan ang maririnig. Umiiwas sila sa tingin ng isa't isa. Kapag nagkakasalubong sila sa pasilyo, isa sa kanila ay biglang liliko o yuyuko na para bang ang makita ang isa't isa ay nagpapaalala lang sa gabing iyon ng pait at galit. Ngunit sa likod ng pader na yon, mayroong dalawang taong magkaiba ang paraan ng pagharap sa sitwasyon. Para kay Hiraya, ang katahimikan ay naging kanyang kanlungan. Ang sakit na idinulot ng mga akusasyon ni Alon ay ibinaling niya sa tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng pag-asa, ang bukid pag-asa. Natuklasan niya ang malawak na library ng hacienda, isang silid na puno ng mga libro mula sa sahig hanggang kisame. Doon ibinaon niya ang kanyang sarili, hindi mga nobela o magasin ang kanyang binabasa. Sa halip, ang kanyang mga kamay ay puno ng mga libro tungkol sa agrikultura. Pinag-aralan niya ang lahat, ang tamang uri ng lupa para sa iba't ibang pananim, ang mga makabagong paraan ng organic farming, ang pag-ikot ng mga pananim
para mapanatiling mataba ang lupa. Sa isang malaking notebook, isinusulat niya ang kanyang mga plano. Idinodrawing niya ang magiging itsura ng bukid kung saan ilalagay ang mga kamatis, ang mga talong, ang mga puno ng kalamansi. Sa bawat pahinang kanyang binabasa at isinusulat, nararamdaman niyang nababawi niya ang kanyang lakas. Ang bawat plano ay isang hakbang palayo sa pagiging hiraya na pakakasalan ni Alon at isang hakbang palapit sa pagiging hiraya ang magtatayo muli ng Bukid Pag-asa. Ang library ang naging kanyang mundo, ang mga libro ang kanyang mga kaibigan, at ang pangarap ang kanyang tanging aliw. Sa kabilang banda, para kay Alon, ang katahimikan ay isang parusa. Ang bawat sulok ng hasyenda ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang pagkakamali. Ang pisngi niya ay matagal nang hindi masakit, ngunit ang alaala ng sampal at ang mga mata ni Hiraya na puno ng sakit at pagkadismaya ay tila isang markang hindi na mabubura sa kanyang isipan. Ang mga salitang binitiwan niya noong gabing iyon na idinikta ng alak at ng multo ni Bianca ay bumabalik sa kanya na parang isang bangungot. Hindi ako siya. Ang mga salitang iyon ni Hiraya ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang utak. Gabi-gabi, hindi siya makatulog ng maayos. Sa kanyang opisina, hindi siya makapag-focus sa trabaho. Isang araw, sa gitna ng pag-aaral ng isang business proposal, bigla niyang tinawagan ang kanyang pinagkakatiwalaang assistant na si Mark. "Mark," sabi niya sa telepono, ang boses ay seryoso. "I have a personal task for you. It's confidential." "Yes, sir. Ano po iyon?" "Gusto kong imbestigahan mo ang lahat tungkol sa Bukid Pag-asa. Ang bukid ng pamilya Alcantara sa Baryo Sinagtala." Utos niya. "Find out everything. Paano ito nagsimula? Paano ito bumagsak? Gusto kong malaman ang bawat detalye, lalo na ang mga dahilan ng pagkalugi nito. I want facts, not rumors." Ang pagsisisi ni Alon ay nag-anak ng pagdududa. Kung hindi man loloko si Hiraya, bakit biglang bumagsak ang isang bukid na sinasabi ng lola niya ay napaka-progresibo noon? Mayroong isang piraso sa puzzle na nawawala at determinado siyang hanapin ito. Isang gabi, hating gabi na, at hindi pa rin dinadalaw ng antok si Alon. Bumaba siya para kumuha ng tubig. Sa kanyang pag-akyat, napansin niyang may ilaw pa sa library. Napakunot ang kanyang noo. Dahan-dahan siyang naglakad papunta roon at sumilip sa bahagyang nakabukas na pinto. At nakita niya si Hiraya. Nakaupo ito sa isang malaking mesa, napapaligiran ng mga nakabukas na libro. Ang ulo nito ay nakapatong sa kanyang mga braso, mahimbing na natutulog sa ibabaw ng kanyang mga sulat kamay na plano. Kahit sa pagtulog, baka sa mukha nito ang pagod. Pumasok si Alon nang walang ingay. Tinitigan niya ang mga plano sa mesa, ang mga drawing, ang mga kalkulasyon. Nakita niya ang dedikasyon at pangarap sa bawat guhit ng pluma. Tumingin siyang muli sa natutulog na dalaga. Isang pakiramdam na hindi niya maintindihan, pinaghalong awa, paghanga, at matinding pagsisisi ang bumalot sa kanya. Kinuha niya ang isang maliit na kumot na nakasabit sa isang silya. Maingat, na para bang isang maling galaw ay gigisingin ito. Dahan-dahan niyang ipinatong ang kumot sa mga balikat ni Hiraya para hindi ito lamigin. Pinagmasdan niya ito saglit. Ang babaeng sinigawan niya, inakusahan, at itinulad sa pinakamasamang alaala ng kanyang buhay ay natutulog ngayon dahil sa pagod sa pag-abot ng sarili nitong pangarap. Tumalikod na siya at dahan-dahang lumabas, iniwan itong natutulog. Kinabukasan, habang nasa opisina siya at pilit na ibinabalik ang atensyon sa trabaho, tumunog ang kanyang telepono. Si Mark. "Sir," sabi ng assistant sa kabilang linya. Ang boses ay nagmamadali at may bahid ng pagkasabik. "May nahanap na po ako tungkol sa Bukid Pag-asa." "What is it?" tanong ni Alon
Biglang naging alerto. Sir, may kakaiba po sa mga papeles ng lupa sa paligid ng Bukid Pag-asa noong mga panahong nalulugi ito. Maraming biglaang bentahan sa napakamurang halaga. At lahat po, sir, lahat ng transaksyon konektado sa iisang korporasyon. Napahigpit ang hawak ni Alon sa telepono. Anong korporasyon, Mark? Isang sandaling katahimikan ang namayani bago sumagot si Mark. Ramos Corporation, sir. Ang korporasyon po ng pamilya ni Miss Bianca Ramos. Ang pangalan ng Ramos Corporation ay parang isang bombang sumabog sa isipan ni Alon. Biglang nagkaroon ng saysay ang lahat. Ang biglaang pagbagsak ng Bukid Pag-asa. Ang paglitaw muli ni Bianca sa buhay niya. Ang lahat ay konektado sa isang masalimuot na web ng kasinungalingan at paghihiganti. Galit ang unang naramdaman niya. Isang nag-aalab na galit para kay Bianca at sa lahat ng panlolokong ginawa nito. Ngunit kasunod ng galit ay ang yelo ng takot. Kung nagawa ito ni Bianca noon, sa negosyo nila, ano ang kaya nitong gawin ngayon kay Hiraya? Kailangan niyang kumilos. Kailangan niyang protektahan si Hiraya. Kailangan niyang sabihin dito ang lahat. Ngunit bago pa man siya makagawa ng anumang hakbang, huli na ang lahat. Inunahan na siya ng ahas. Kinahapunan, dinalaw ni Bianca si Lola Minda sa silid nito. Pumasok ito na may dalang isang basket ng prutas at isang nangiting puno ng pagkukunwari. Lola Minda, kamusta na po kayo? Malambing niyang bati. Nag-alala po ako ng husto sa inyo. Pasensya na po kung ngayon lang ako nakadalaw. Salamat, Bianca, pero ayos na ako. Sagot ng matanda. May distansya sa kanyang boses. Hindi niya kailanman lubusang nagustuhan ng babaeng ito para sa kanyang apo. Narinig ko po ang tungkol sa engagement. Pagpapatuloy ni Bianca, umupo sa tabi ng kama. Masaya po ako para kay Alon. Sana lang po ay nasa mabuting mga kamay siya. Alam niyo na po, mahirap pong magtiwala ngayon, lalo na sa mga taong, desperado. Ang mga salita ni Bianca ay maingat na pinili. Bawat isa ay may nakatagong lason. At pagkatapos, sa isang kilos na tila walang mali siya, aksidente niyang nailaglag ang kanyang clutch bag. Kumalat ang laman nito sa sahig. Ay nako, pasensya na po, sabi niya, at dali-daling pinulot ang mga gamit. Sa gitna ng mga lipstick at pulbos, isang nakatuping papel ang kanyang kinuha. Isang kopya ng marriage contract ni Alon at Hiraya. Hala, ano po ito? Bakit napunta dito ang papeles ni Alon? Iniabot niya ito kay Lola Minda. Lola, mukhang sa inyo po ito. Napakunot ang noo ni Lola Minda. Kinuha niya ang papel at binuklat ito. Habang binabasa niya ang mga salita, kasunduan, walang emosyon, pinansyal na probisyon, unti-unting nawala ang kulay sa kanyang mukha. Ang kontratang iyon ay isang sampal sa kanyang paniniwala na ang kasal ay dahil sa pagmamahal, isa itong malamig na transaksyon. Lola, ayos lang po kayo? Tanong ni Bianca. Ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. Ngunit hindi pa siya tapos. Ang kontrata ay unang patak lang ng lason. Ang huling, nakamamatay na dagok ay para kay Alon. Pagkaalis ni Bianca sa silid ni Lola Minda, dumiretso siya kay Alon, na nooy pababa ng hagdanan. Alon, we need to talk. Sabi niya, ang muka ay seryoso. Wala tayong dapat pag-usapan, Bianca, malamig na sagot ni Alon. Kahit tungkol sa babaeng pinagtatanggol mo, tanong niya, at ipinakita ang kanyang cellphone. Pinindot niya ang play button. Isang boses ang umalingaw-ngaw mula sa speaker. Boses ni Hiraya. Kailangan kong tiisin. Konting panahon na lang, makukuha ko na ang tiwala nila, lalo na ng matanda. Pagkatapos nito, sa atin na ang lahat. Magkakasama na tayo. At hindi na natin poproblemahin ang pera kailanman. Ang boses ay kay Hiraya, ngunit ang mga salita ay hindi. Isa itong recording na pinagtagpi-tagpi mula sa iba't ibang pag-uusap nito sa telepono. Dinagdagan
at binawasan para makabuo ng isang perpektong kasinungalingan. Ngunit si Alon, na ang isipan ay sariwa pa sa alaala ng pagtataksil, ay hindi na nakapag-isip ng tama. Ang demonyo ng pagdududa na pilit niyang nilalabanan ay biglang nabuhay at sinakmal siya ng buo. Ang imahe ni Hiraya na natutulog sa library, ang dignidad nito sa butik, lahat ay naglaho. Ang nakikita na lang niya ay si Bianca, isang panibagong Bianca na may ibang mukha. Kasabay nito, isang katulong ang nagmamadaling bumaba ng hagdanan. Senyorito Alon, si Senyora Minda po, inaatake na naman. Ang lahat ng nangyari ay tila isang perpektong bagyo. Ang takot na mawala ang kanyang lola, ang galit mula sa narinig na recording, at ang sakit ng nakaraang pagtataksil ay nagsama-sama at sumabog sa loob ni Alon. Nawala siya sa katinuan. Pumanhik siya sa itaas at nakita si Lola Minda na nahihirapang huminga habang inaasikaso ng mga nurse. At sa isang sulok, nakatayo si Hiraya na kararating lang mula sa library. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. At pagkalito, nakita ni Alon si Hiraya at ang nakita niya ay ang pinagmulan ng lahat ng kanyang problema. Naglakad siya papunta rito, ang bawat hakbang ay mabigat sa galit. Hinablot niya mula sa nurse ang kopya ng kontrata na hawak nito. Walang salita. Ibinato niya ito sa mukha ni Hiraya. Tumama ang mga papel sa pisngi nito bago kumalat sa sahig. Nagulat ang lahat. Napatigil maging si Celeste na nasa isang tabi. "Masaya ka na," sigaw ni Alon. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid, puno ng pait at sakit. "Nakuha mo na ba ang gusto mo, ha? Manggagamit?" Tinitigan siya ni Hiraya. Ang mga mata ay nanlalaki, hindi makapaniwala. Ang sakit sa mga mata nito ay mas malalim pa kaysa noong gabing sinampal siya nito. Ito ay sakit ng isang pusong tuluyang winasak ng kawalan ng tiwala. "Pinaniwala mo ako," sabi ni Alon. Ang boses ay basag. "Pinaniwala mo kaming lahat." Hindi sumagot si Hiraya. Hindi siya umiyak. Hindi siya nagpaliwanag. Tila naubos na ang lahat ng lakas niya para lumaban. Ang tanging nakikita sa kanyang mukha ay isang tahimik at malalim na pagkasira. Dahan-dahan, yumuko siya. Hindi para pulutin ang mga papel, kundi para kunin ang maliit na kahon ng mga alaala niya na nadala niya mula sa library. Pagkatapos, tumayo siya ng tuwid. Tinitigan niya si Alon sa huling pagkakataon. Isang tinging puno ng lahat ng salitang hindi na niya kayang sabihin. Pagkatapos ay tumalikod siya. Naglakad siya palabas ng silid, palabas ng pasilyo. Bawat hakbang ay tahimik ngunit may bigat. Dinaanan niya si Bianca na may ngiti ng tagumpay sa labi. Dinaanan niya si Celeste na sa unang pagkakataon ay nagpakita ng bahid ng pagsisisi. Nagpatuloy siya sa paglakad, pababa ng engrandeng hagdanan. Kinuha niya ang kanyang luma at nag-iisang bag na nasa gilid ng pinto. Nagsimulang pumatak ang ulan sa labas na tila nakikidalamhati sa kanya. Binuksan niya ang malaking pinto ng Hacienda Montenegro at nang walang lingon-likod, humakbang siya palabas sa gitna ng malakas na ulan. Palayo sa bahay na nagbigay sa kanya ng panandaliang pag-asa at ng walang hanggang sakit. Mula sa bintana ng silid sa itaas, habang yakap-yakap ang kanyang lola, nakita ni Alon ang papalayong anyo ni Hiraya na unti-unting nilalamon ng dilim at ng ulan. Pakiramdam niya ay may nawala sa kanya. Isang bagay na mas mahalaga pa sa yaman o pangalan. Ngunit huli na ang lahat. Ang lason ay kumalat na at ang lahat ay nawala. Nang umalis si Hiraya, hindi kapayapaan ang naiwan sa Hacienda Montenegro, kundi isang katahimikang mas mabigat pa sa pinakamalakas na sigaw. Ang ulan sa labas ay tila salamin ng bagyo sa loob ng puso at isipan ni Alon. Nakatayo siya sa tabi ng bintana ng kanyang silid, nakatanaw sa madilim na hardin na binabayo ng ulan. Wala na ang anino ni Hiraya, ngunit ang imahe nito habang naglalakad palayo ay malinaw pa ring nakatatak sa kanyang isipan.
Ang galit na naramdaman niya kanina ay unti-unting napalitan ng isang nakakalamig na pakiramdam ng kawalan. May mali. Isang malaking-malaking pagkakamali. Ang silid na dati malamig lang, ngayon ay parang isang malawak na disyerto. Ang gilid ng kama, kung saan dati natutulog si Hiraya, ay malinis at hindi nagalaw. Ang mesa sa tabi ng bintana ay wala ng maliit na kahon ng mga alaala. Nawala na ang lahat ng bakas nito, maliban sa isang amoy. Isang bahagyang amoy ng sampagwitan na naiwan sa hangin. Ang amoy na yon ay parang isang multong bumubulong sa kanya, nagsasabing nagkamali siya. Pinilit niyang iwaksi ang pakiramdam. Ginawa ko ang tama, bulong niya sa sarili. Pinrotektahan ko lang ang pamilya ko. Ngunit ang mga salita ay walang bigat, walang katotohanan. Kinabukasan, medyo bumuti na ang kalagayan ni Lola Minda. Stabilized na ito, ngunit ang lungkot sa mga mata nito ay hindi maitago. Hindi na nito binanggit ang pangalan ni Hiraya na mas lalong nagpabigat sa konsensya ni Alon. Sa gitna ng almusal na puno ng tensyon, biglang tumunog ang telepono ni Alon. Si Mark. "Sir, kailangan niyo pong marinig ito," sabi ng assistant. Ang boses ay seryoso. "Nakuha ko na po ang buong recording ng mga tawag ni Miss Hiraya sa kaibigan niya sa probinsya. Hindi po ito tugma sa pinadinig sa inyo ni Miss Ramos. Napahigpit ang hawak ni Alon sa telepono. I-send mo sa akin. Ngayon na." Ilang sandali lang. Isang audio file ang pumasok sa kanyang email. Nanginginig ang mga kamay niya habang isinasaksak ang earphones. Nagpaalam siya sa mesa at nagkulong sa kanyang opisina. Pinindot niya ang play. Ang narinig niya ay hindi boses ng isang manloloko. Ito ang boses ni Hiraya, puno ng pag-aalala at pangungulila. "Kailangan kong tiisin. Ang lungkot dito, Inay Loida. Konting panahon na lang, makukuha ko na ang tulong na ipinangako niya para sa bukid. Pagkatapos nito, sa atin na ang lahat ng trabaho. Magkakasama na tayo dyan sa bukid. At hindi na natin poproblemahin ang pera kailanman dahil sisikapin nating palaguin ang ating mga pananim." Ang bawat salita ay isang sampal sa kanyang mukha. Mas malakas, mas masakit kaysa sa pisikal na sampal na iginawad sa kanya ni Hiraya. Bawat salita ay isang patunay ng kanyang katangahan. Ang recording ni Bianca ay isang kasinungalingan, isang perpektong pagmamanipula na binuo mula sa pag-asa at pangarap ng isang inosenteng tao. Napahilamos siya sa kanyang mukha. Anong nagawa ko? Ngunit ang araw ng paghuhusga ay hindi pa tapos. Habang nakatulala siya, dahan-dahang pumasok sa kanyang opisina si Manang LV, ang pinakamatagal at pinakapinagkakatiwalaang kasambahay ng kanilang pamilya. Ang mukha ng matanda ay puno ng lungkot at determinasyon. "Senyorito, panimula nito." Ang boses ay nanginginig. "May habilin po sa akin ang nasirang senyorito ninyo, ang inyong lolo, bago siya pumanaw. Sinabi niya sa akin na ibigay ko lang ito sa inyo sa oras na makita niyang handa na kayong malaman ang buong katotohanan." Inilapag ni Manang Elvis sa mesa ni Alon ang isang luma at maalikabok na kahon, katulad ng kahon ni Hiraya, ngunit mas malaki. "Sa tingin ko po, ito na ang tamang panahon," sabi ng matanda bago magalang na umalis. Nanginginig ang mga kamay ni Alon habang binubuksan ang kahon. Sa loob, naroon ang isang makapal na journal at isang koleksyon ng mga lumang dokumento, mga titulo ng lupa, mga ulat pinansyal, at mga liham. Binuklat niya ang journal. Ito ang sulat kamay ng kanyang lolo. Isinalaysay nito ang lahat. Ang tungkol sa sunog, ang kabayanihan ng ama ni Hiraya, at ang naging utang na loob niya. Ngunit mayroon pang mas madilim na sikreto. Isinulat ng kanyang lolo na pagkatapos ng ilang taon, nagsimula siyang tulungan ng palihim ang bukid ng mga Alcantara bilang pasasalamat. Ngunit nang malaman ito ng mga Ramos, na nooy mahigpit nilang kakumpetensya sa negosyo ng agrikultura,
Nagsimula silang gumawa ng paraan. Ang mga dokumento ay nagpakita ng isang sistematikong pagsabotahe. Pinipilit ng Ramos Corporation na bilhin ang mga kalapit na lupain. Tinitimbrehan nila ang mga truck na dapat ay magde-deliver ng mga ani ng Alcantara. Ginipit nila ang mga supplier. Ang pagbagsak ng Bukid Pag-asa ay hindi aksidente. Ito ay isang sinadyang pagpatay sa pangarap ng isang pamilya na ginawa ng parehong pamilya na sumira sa tiwala ni Alon. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay nagkasya. Ang pagbabalik ni Bianca ay hindi para sa kanya, kundi para tapusin ang sinimulan ng pamilya nito, ang siguraduhing walang Alcantara na makakabangon muli. At si Hiraya, ang inosenteng biktima sa lahat ng ito, ang siyang tumanggap ng lahat ng parusa. Isinara ni Alon ang journal. Ang sakit at pagsisisi na nararamdaman niya ay parang isang alon na gustong lumunod sa kanya. Napasandal siya sa kanyang silya, tinititigan ang kawalan. Naalala niya ang mukha ni Hiraya habang ibinabato niya ang kontrata dito. Ang kawalan ng pag-asa sa mga mata nito, ang tahimik nitong pag-alis. Dinurog niya ang isang taong walang ibang ginawa kundi mangarap. Sa isang iglap, ang pagsisisi ay napalitan ng isang nag-aalab na determinasyon. Tumayo siya. Ang mga mata ay puno ng apoy na hindi pa nakikita sa kanya ni Numan. Kinuha niya ang kanyang telepono. "Mark," sabi niya. Ang boses ay matigas at puno ng awtoridad. "I-trace mo kung nasaan si Hiraya Alcantara. Gamitin mo lahat ng resources natin. Kailangan ko siyang mahanap." "Masusunod, sir," sagot ni Mark. "And one more thing," dugtong ni Alon habang tinitipon ang lahat ng ebidensya mula sa kahon ng kanyang lolo. "Mag-book ka ng isang press conference bukas ng umaga. Imbitahin mo lahat ng major news outlets." "Press conference, sir? Para po saan?" Nagtatakang tanong ni Mark. Isang malamig at mapanganib na ngiti ang gumuhit sa labi ni Elon. Oras na para maningil ng utang. Ang pamilya Ramos, babayaran nila ang lahat ng ginawa nila. Ang amoy ng basang lupa at nabubulok na dahon ang sumalubong kay Hiraya sa kanyang pagbabalik sa Baryo Sinagtala. Ang Bukid Pag-asa ay anino na lamang ng dati nitong kariktan. Ang mga damo ay matataas. Ang dating bahay kubo ay may mga butas na sa bubong. At ang mga puno ng kalamansi na dating hitik sa bunga ay tila mga kalansay na lamang na nakatayo. Ngunit para kay Hiraya, ito ay tahanan. Ang bawat sulok ay nagpapaalala sa kanya ng tawa ng kanyang ina at ng mga pangaral ng kanyang ama. Dito, hindi siya isang gold digger o isang ulila. Dito, siya si Hiraya Alcantara, ang anak ng lupa. Sa tulong ng kanyang tiyahin na si Inay Loida at ng ilang matatandang magsasaka na tapat pa rin sa alaala ng kanyang ama, sinimulan niyang linisin ang bukid. Ang kanyang mga kamay, na nasanay sa lambot ng mga libro sa library ng hasyenda, ay muling nasanay sa tigas ng hawakan ng itak at sa gaspang ng lupa. Ang bawat patak ng pawis ay isang paraan para hugasan ang sakit na naiwan sa kanyang puso. Bawat bunot ng damo ay parang pagbunot sa mga alaala ni Alon, ang init ng kamay nito, ang mga sandali ng pagpapanggap na naging totoo, at ang huling tingin ng pag-aakusa. Hindi na siya umiiyak. Ang pighati ay naging lakas. Ang pangarap niya ay hindi na lang para sa kanyang mga magulang. Ito na rin ay para sa kanyang sarili. Isang patunay na kaya niyang tumayo sa sarili niyang mga paa nang walang tulong mula sa kahit sinong Montenegro. "Hiraya, sigurado ka ba dito, anak?" Tanong ni Inay Loida isang hapon habang pinupunasan ang pawis sa noo ng dalaga. "Kailangan nating harapin ang katotohanan. Wala na tayong puhunan para buhayin muli ang lahat ng ito." Isang malungkot na ngiti ang isinagot ni Hiraya. "Alam ko po, Inay. Pero hindi po ako susuko. Kung kailangan kong kumatok sa bawat ahensya ng gobyerno, gagawin ko po. Kailangan nating ipaglaban ang atin." At sa gitna ng kanilang pag-uusap, isang kapitbahay ang humahangos na lumapit.
Hiraya, napanood mo ba ang balita? Buksan niyo ang telebisyon. Dali. Sa isang maliit at lumang telebisyon sa loob ng bahay kubo, nanlaki ang mga mata ni Hiraya sa kanyang nakita. Isang press conference. At sa gitna, sa harap ng napakaraming mikropono at kamera, nakatayo si Alon Montenegro. Ang kanyang itsura ay seryoso. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Inimbitahan ko kayong lahat ngayon, panimula ni Alon. Ang boses ay matatag at umaalingaw-ngaw sa buong Pilipinas upang isiwalat ang isang katotohanang matagal nang ibinaon. Isang krimen na ginawa laban sa isang marangal na pamilya, ang mga Alcantara. Sunod-sunod niyang inilahad ang lahat. Ang journal ng kanyang lolo, ang mga dokumento, ang sistematikong pagsabotahe ng Ramos Corporation sa Bukid Pag-asa. Ang bawat salita niya ay isang patalim na sumusugat sa reputasyon ng mga Ramos. At ang babaeng nagngangalang Bianca Ramos, pagpapatuloy ni Alon, ang boses ay puno ng galit at pandidiri. Ay hindi lang nanloko sa negosyo, ginamit niya ang pekeng ebidensya at manipulasyon para sirain ang pangalan ng nag-iisang tagapagmana ng pamilya Alcantara, si Hiraya Alcantara. Sa isang sulok ng conference room, naroon si Bianca at ang kanyang ama, si Don Ricardo Ramos, na naimbitahan sa ilalim ng ibang dahilan. Ang kanilang mga mukha ay namumutla, tila pinagsakloban ng langit at lupa. Sinubukan nilang tumayo at magsalita, ngunit huli na. Ang ebidensya ni Alon ay matibay. Ang mga kamera ay nakatutok na sa kanila. Hinuhusgahan sila sa harap ng buong bansa. Nakatitig lang si Hiraya sa screen, hindi makapaniwala. Ipinagtatanggol siya ni Alon. Nililinis nito ang pangalan niya at ng kanyang pamilya. Panagutan ninyo ang ginawa ninyo, sigaw ng isang reporter kay Don Ricardo. Kasinungalingan yan, pasigaw na sagot ni Bianca, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig. Hiraya, anak, sabi ni Inay Luida, hinawakan ng kamay niya. Kailangan mong pumunta doon, kailangan mong harapin sila para sa tatay at nanay mo. Nag-aalangan si Hiraya. Ayaw na niyang bumalik sa magulong mundo na iyon. Ngunit nang makita niya sa screen ang desperadong mukha ni Bianca, napilit pa ring nagsisinungaling. Isang apoy ang nag-alab sa kanyang puso. Tama si Inay Loida. Oras na para harapin ang mga multo ng nakaraan. Sa tulong ng mga kapitbahay, nakisakay si Hiraya sa isang lumang jeep papunta sa syudad. Ang kanyang damit ay simple lang. May bahid pa ng lupa mula sa bukid. Ang kanyang buhok ay nakatali lang, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Pagdating niya sa gusali, kung saan ginaganap ang press conference, nagkakagulo na. Ngunit sa tulong ng security na nakakilala sa kanya mula sa mga balita, nagawa niyang makapasok. At doon, sa gitna ng entablado, habang patuloy pa rin sa pagsasalita si Alon, bumukas ang pinto sa likuran. Lahat ng atensyon ay napunta sa kanya. Ang mga kamera ay sabay-sabay na lumingon. Tumigil ang lahat ng bulungan. Maging si Alon ay natigilan sa pagsasalita. Naglakad si Hiraya papasok. Ang bawat hakbang ay matatag. Ang kanyang presensya, kahit sa simpleng kasuotan, ay nagdala ng isang bigat ng katotohanan na hindi kayang itago ng anumang mamahaling damit. Hindi na siya ang babaeng probinsyanang takot at nahihiya. Ang nasa harap nila ngayon ay isang babaeng handang ipaglaban ang kanyang karapatan. Nagkatinginan sila ni Alon. Sa mga mata nito, nakita niya ang lahat. Ang pagsisisi, ang sakit, ang paghingi ng tawad. Ngunit hindi si Alon ang kanyang pinunta doon. Nagpatuloy siya sa paglalakad, nilampasan niya si Alon at humarap ng diretso kay Bianca Ramos. Tapos ka na bang magsinungaling, Bianca? Tanong ni Hiraya. Ang boses ay kalmado, ngunit matalas na parang isang patalim. Natigilan si Bianca. Ang babaeng inakala niyang duwag ay nakatayo ngayon sa kanyang harapan, mas matatag kaysa dati. Sa harap ng lahat, sa harap ng buong bansa, nagsimulang magsalita si Hiraya. Hindi tungkol sa panloloko sa kanya, kundi tungkol sa pangarap ng kanyang mga magulang. Tungkol sa bawat patak ng pawis na ibinuhos nila
para sa Bukid Pag-asa. At tungkol sa kung paano ito walang awang sinira ng kasakiman. Habang nagsasalita siya, nakatayo lang si Alon sa isang tabi. Pinagmamasdan siya. Ang babaeng minsan niyang tinawag na mahina ay nagpapakita ngayon ng isang tapang na hindi niya kailanman nakita sa kanino man. Hindi na nito kailangan ng tagapagtanggol. Kaya na nitong ipagtanggol ang sarili niya. At sa sandaling iyon, alam ni Alon, ang nararamdaman niya para kay Hiraya ay hindi na awa o obligasyon. Ito ay paghanga, paggalang, at isang pag-ibig na mas malalim pa sa kanyang inaakala. Nang matapos magsalita si Hiraya, isang katahimikan ang muling bumalot. Pagkatapos, isang reporter ang nagsimulang pumalakpak. Sinundan pa ng isa at isa pa. Hanggang ang buong silid ay napuno ng palakpakan para sa kanya. Sa gitna ng lahat ng yon, naglakad si Alon palapit kay Hiraya. Huminto siya sa harapan nito, hindi bilang isang CEO, hindi bilang isang Montenegro, kundi bilang isang lalaking puno ng pagsisisi. Hiraya, sabi niya, sapat lang para marinig nilang dalawa. Ang boses ay nanginginig at basag. Patawarin mo. Patawarin mo ako. Ang press conference ay naging isang pambansang eskandalo. Sa loob lamang ng 24 na oras, bumagsak ang Ramos Corporation. Ang mga kasosyo ay umurong, ang stocks ay bumulusok, at ang mga kaso ng paninirang puri at corporate sabotage ay nagsimulang isampalaban sa kanila. Ang pangalan ni Bianca at ng kanyang ama ay nadungisan sa paraang hindi na kailanman malilinis. Sila ay naging simbolo ng kasakiman at panlilinlang. Ngunit para kay Hiraya, ang tagumpay na yon ay hindi nagdulot ng kasiyahan, kundi ng kapayapaan. Tapos na ang laban. Ang hustisya para sa kanyang mga magulang ay nakamit na. Bago sila umalis sa syudad, isang hindi inaasahang bisita ang lumapit sa kanya habang nag-aayos siya ng kanyang mga gamit sa isang pansamantalang tinutuluyang apartment. Si Celeste. Nakatayo ito sa may pinto, hindi makatingin ng diretsyo. Wala na ang ere ng pagiging arogante. Ang suot nito ay simple at ang mukha ay walang kolorete. Ha, Hiraya! Panimula nito, nanginginig ang boses. Gusto kong humingi ng tawad. Tumingin si Hiraya sa kanya, naghihintay. Mali ako sa lahat. Pagpapatuloy ni Celeste, at sa unang pagkakataon, nakita ni Hiraya ang mga luha sa mga mata nito. Inhusgahan kita dahil sa inggit at takot. Takot na baka mawala sa akin ang atensyon ni Kuya at ni Lola. Patawarin mo ako sa lahat ng pananakit na ginawa ko sa'yo. Walang sinabi si Hiraya. Lumapit lang siya at niyakap ang umiiyak na si Celeste. Isang yakap na puno ng pagpapatawad. Sa sandaling iyon, alam niyang ang pader sa pagitan nila ay tuluyan ng gumuho. Kinabukasan, ginulat ni Alon ang buong business community nang ianunsyo niya ang kanyang pansamantalang pag-alis bilang CEO ng Montenegro Group. Ang dahilan niya ay simple. Mayroon akong mas mahalagang bagay na kailangang itayo. Ang mas mahalagang bagay na yon ay ang Bukid Pag-asa. Dumating si Alon sa Bayo Sinagtala, hindi sakay ng isang magarang kotse, kundi sakay ng isang pickup truck na puno ng mga gamit pansaka. Ang suot niya ay hindi na mamahaling suit, kundi isang simpleng t-shirt at maong. Hindi ko gagamitin ang pera ko para bilhin ang solusyon, Hiraya, sabi niya dito, sa unang araw nila sa bukid. Gusto kong gamitin ang mga kamay ko para tulungan kang itayo muli ang pangarap mo. Hayaan mo akong pagbayaran ang mga pagkakamali ko sa iyo sa tamang paraan. At ginawa nga niya. Araw-araw, magkatuwang sila sa ilalim ng sikat ng araw. Si Alon, ang lalaking nasanay sa air-conditioned na opisina, ay natutong mag-araro ng lupa. Nagkaroon siya ng kalyo sa mga kamay at ng pawis sa noo. Natuto siyang magtanim ng mga punla at magdilig ng mga halaman. Sa bawat pagod at sakit ng katawan, nararamdaman niyang unti-unti ring naghihilom ang kanyang kaluluwa. Nakikita ni Hiraya ang pagbabago. Nakikita niya ang sinseridad
Sa bawat kilos ni Alon, ang mga gabi nila ay napupuno na ng mga totoong kwentuhan, hindi na ng pagpapanggap. Nagtatawanan sila sa mga simpleng bagay at nagkakatitigan sa paraang hindi na kailangan ng mga salita. Ang pader sa pagitan nila ay tuluyan ng nawala at ang lupa ng Bukid Pag-asa ang naging saksi sa unti-unti nilang paghihilom. Isang araw, dumating si Lola Minda, na ngayon ay malakas na at puno ng sigla. Nakaupo ito sa isang silyang kawayan, nakatanaw sa kanyang apo na nagbubuhat ng isang sakong pataba, habang si Hiraya naman ay nagdidilig. Isang ngiti ng purong kaligayahan ang gumuhit sa mga labi ng matanda. Ang pangako ay natupad na, hindi sa paraang kanyang inakala, kundi sa isang paraang mas totoo at mas makabuluhan. Isang hapon, habang papalubog na ang araw at nagbibigay ng ginintuang kulay sa buong bukirin, niyaya ni Alon si Hiraya na umupo sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga. Naalala mo ba noong tinanong kita kung magkano ang halaga mo? Mahinang sabi ni Alon, ang mga mata ay puno ng pagsisisi. Tumango si Hiraya. Napakagago ko noon, sabi ni Alon. Ngayon, alam ko na. Ikaw, Hiraya, priceless ka. Kumuha siya ng isang manipis na tangkay ng damo. Sa harap niya, maingat niya itong hinabi at binuo na parang isang maliit na singsing. Hindi ito kumikinang. Hindi ito gawa sa ginto o diamante. Gawa ito sa lupa na kanilang pinaghirapan. Lumuhod si Alon sa harap ni Hiraya sa ibabaw ng lupang minamahal nito. Hiraya Alcantara, sabi niya. Ang boses ay nanginginig sa tindi ng emosyon. Hindi na ito isang kontrata, hindi na ito isang kasunduan. Ito na ang totoo. Itinaas niya ang singsing na gawa sa damo. Wala akong maipapangakong perpektong buhay, magkakamali pa rin ako. Pero ipinapangako ko mula sa araw na ito na gagawin ko ang lahat para maging karapat-dapat sa pagmamahal mo. Pagsisikapan kong diligan ang pag-ibig natin araw-araw, tulad ng pag-aalaga natin sa mga pananim dito. Hiraya, pakasalan mo ako. Sa totoo lang. Ang mga luha ng kaligayahan ay malayang dumaloy sa mga pisngi ni Hiraya. Hindi na niya kailangan ng mga salita. Dahan-dahan siyang tumango. Oo, Alon. Oo. Isinuot ni Alon ang singsing sa kanyang daliri. Perpekto ang sukat. At sa ilalim ng papalubog na araw, sa gitna ng bukid na tinawag nilang Pag-asa, ang kanilang mga labi ay nagtagpo. Isang halik na naghuhugas sa lahat ng sakit ng nakaraan at nagbibigay ng pangako para sa isang magandang kinabukasan. Kinabukasan, maaga silang gumising. Magkahawak kamay, lumabas sila sa bukid. Sa kanilang mga kamay, meron silang daladalang mga buto ng mais. Magkatabi, lumuhod sila sa inararong lupa. At sa ilalim ng sumisikat na araw, sabay nilang inihulog ang mga unang butil sa lupa. Isang simbolo ng kanilang bagong simula. Isang buhay na magkasama nilang itatanim, aalagaan, at aanihin. At dito po nagtatapos ang kwento ng pag-ibig ni Hiraya at Alon. Isang kwentong nagturo sa atin na ang tunay na pag-ibig ay hindi matatagpuan sa karangyaan o sa mga kasunduan, kundi sa pagpapatawad, paghilom, at sa pagtatayo ng pangarap ng magkasama mula sa simula. Ang pinakamahalagang kayamanan ay hindi ang ginto, kundi ang isang pusong natutong magmahal muli. Maraming pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Kung meron kayong aral na napulot sa kwentong ito, o kung meron kayong nais na kwentong marinig sa susunod, huwag po kayong mag-atubiling i-comment sa ibaba. Ang inyong mga salita ay napakahalaga po sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Kayo
at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.